Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, December 7, 2025, ng ikalawang linggo ng Adbiento. Mga kapatid sa serbisyo, maraming tao ang matatag sa harap ng tao, pero may bigat, takot, at pagod na hindi nakikita sa loob. May sundalong nakangiti, ngunit hindi sapat ang tulog. May nagbabantay ng kampo habang nag-alala sa pamilya. May nakasuot ng uniforme, pero may dinadalang sugat. Hindi sa katawan, kundi sa puso at isipan. At sinasabi ng Adbiento sa atin, tayong lahat, sa bawat sundalo at pamilya, hindi ka nag-iisa. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Parating siya. May lakas, may liwanag, may bagong simula. Ang mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay para din sa mga nagbabantay, naglilingkod, nagtatanggol, at nagsasakripisyo. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 11, verses 1 to 10, sabi ni Propeta Isaias, may tutubong sanga mula sa tuod ni Jesse. Ang tuod, putol, pagod, tapos na. Pero sabi ng Diyos, diyan ako magsisimula ng bago. Para sa mga sundalo, kapag pagod ka mula sa operasyon, kapag puno ang isip dahil sa misyon, kapag may agam-agam para sa pamilya, kapag parang tuod ka na, ubos, drain, empty, sinasabi ng Diyos, hindi ka tuod sa akin. May tutubong lakas, tapang, at bagong simula sa iyo. Ang espiritu ng karunungan, lakas at tapang na sinasabi ni Propeta Isaias, iyon din ang espiritong ibinibigay ng Diyos sa bawat sundalong tapat sa tungkulin. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 15, verses 4 to 9, sabi ni San Pablo, sa pagtitiis at sa pag-asa ng kasulatan, tayo'y pinalalakas. Pag-asa ang sandigan ng sundalo. Pag-asa na umuwi ka ng ligtas. Pag-asa na maayos ang pamilya. Pag-asa na mas magiging payapa ang bayan. Pag-asa na hindi ka iiwan ng Diyos kahit sa panganib. At sabi ni San Pablo, hindi lumalakas ang tao mag-isa. Lumalakas tayo sa isa't isa. Sa espiritu ng pagkakaisa, pakikipagkapwa at pananalangin. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 3, verses 1 to 12, sumisigaw si Juan Bautista, magsisi kayo. Sa sundalo, ito ang tawag ng realignment. Kapag papasok sa misyon, tinecheck ang kompas, baril, ammo, gear. Ganito rin sa espiritu. Tanungin, tuwid ba ang puso ko? Puno ba ako ng galit, yabang o takot? Hindi ba ako nadadala ng bisyo, inggit o tuksong sumusuko? Ang pagsisisi ay hindi kahihiyan. Ito ay paghahanda, pagpapaayo sa Diyos, pagpapagaan ng dala, pagbubukas ng daan para sa bagong lakas. Sabi ni San Juan, hindi salita ang sukatan, kundi bunga. Ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay nagtuturo sa atin ng tatlong paraan upang tumibay ang espiritu ng sundalo. Una, kumapit sa pag-asa. Kahit pagod, kahit madilim, may tutubong bago. Pangalawa, mamuhay sa katarungan at kapayapaan. Sa trabaho, sa pamilya, sa pakikitungo sa kapwa. Pangatlo, magparinyo sa Diyos. Hayaan ang Diyos na alisin ang bigat at baguhin ang loob mo. Ito ang tibay na hindi natitinag kahit sa gitna ng panganib.
pagsubok o pagod. Para sa mga sundalo, ang tapang ninyo ay hindi lang galing sa training o pagsasanay. Ito ay galing sa Diyos. Manalangin, magpakumbaba, maging tapat. Para sa miyembro ng pamilya, kayo ang lakas ng sundalo. Ang dasal at suporta ninyo ay sandigang espiritual. Para sa komunidad, suportahan ang kabutihan. Magkaisa para sa kapayapaan. Maging ilaw sa isa't isa. Ang Adbyento ay paglalakbay mula pagod tungo sa pag-asa. At sinasabi ngayon ng Diyos sa bawat sundalo, miyembro ng pamilya, at sa ating lahat, mas malakas ang aking liwanag kaysa iyong dilim. Mas matatag ang aking pag-asa kaysa iyong takot. Mas malalim ang aking pag-ibig kaysa iyong sugat. Kapag naghanda tayo ng may pag-asa, nagbago ng may kababaang loob, at naglilingkod ng may pag-ibig, hindi lang natin hinihintay si Kristo. Kasama natin siya sa bawat duty, trabaho, bawat misyon, bawat araw. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, ipinagdarasal namin ang mga sundalong naglilingkod sa aming bayan ng tapat. Bigyan mo sila ng lakas kapag sila'y pagod, liwanag kapag sila'y naguguluhan, at tapang kapag sila'y natatakot. Basbasan mo ang kanilang mga pamilya, ang asawa at mga anak na naghihintay at nagdarasal, at ang mga magulang na nag-alala. Punuan mo ang kanilang mga tahanan ng kapayapaan, pag-asa at pagkalinga. Ingatan mo ang bawat sundalo sa bawat duty, operasyon at misyon. Gabayan mo sila, protektahan mo sila, at iuwi mo silang ligtas sa mga nagmamahal sa kanila. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.